Bless you po sa aking beloved ko preacher, Milan Badedel. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po'y manalangin sa ating napakabait na Diyos. Muli po nating itaas ang ating mga kamay sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah! Tayo po'y magkaisang dumalangin sa unang dalangin ng ating beloved and honorable parents in the Lord. Opo, dakilang Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, mahal na Panginoon, sa malayang pagkakataon at magandang panahon ay pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa paglangis mo po sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Kami po'y narito sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Subalit bago ang lahat, patawarin mo po kami, linisin mo ang aming puso. Marapatin mo kami sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Sa unang dalangin ng aming beloved and honorable pastor, wasakin mo po ang anumang gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot-dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang gawa ng kaaway. The most of all hindrances cast out in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Isa pong malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tayo po mga minamalay narito po sa pakikinig natin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malugod ko pong inaanyayahan ng lahat, mga minamahal, na tayo po ay magtuon ng ating pakinig, ang ating puso, ang ating isipan, mga minamahal, ay ituon natin sa salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Bago po ako magpatuloy, nais ko rin pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba, pagluluwalhati, pagdakila, pagpaparangal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At patuloy po tayo na nagpapaabot, pagbati, paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Israda Almeida, the man of God, the prophet of God, and his beloved children, sa buong minamahal nating Almeida family, praise God, pamilya ng ating beloved and honorable parents in the Lord, sa labas at loob po ng ating bansa. Purihin ang ating dakilang Diyos at kapiling nga po natin ang ilan po sa apo ng ating kagalang-galang na malapastor. Ating pong beloved Mark, praise the Lord po, beloved Rain, beloved Matt, beloved Princess. Praise God. Purihin po ang mahal na Panginoon. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Totoo naman po talaga na malayo at matrapik, ngunit ang mahal na Panginoon po ang siyang nag-iingat, lalo na po sa kanila ng mga anak ng lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po'y para sa atin ay blessing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pong malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hindi lang po natin masasabi, atin pa pong maisisigaw na tayo ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahapon, mga kapatid, more or less 40 persons, mga kaluluwa ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Maging kanina, mga minamahal, at ngayon po ay marami tayong kasama na mga baguhan, mga bisita. Kayo po ang special naming bisita. Kaya malugod po namin kayong binabati. Pagpalain kayo ng ating mabait na Diyos. Binabati ko rin po ang ating tagapangasiwa, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy, kanyang buong pamilya, sa lahat po ng aking mga beloved co-preacher, ng ating mga beloved ordained preachers. Hindi ko na po isa-isahin, mga minamahal, sapagkat sinasabi nga ng iba, lumalalim po ang gabi, hindi hinuhukay. May iksi po ang ating oras, mga minamahal. Salamat po sa ating mabait na Diyos na nanatili ang ating minamahal na mga bisita, ang ating mga baguhan. Meron po kasi tayong lugar. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Kaya ako po kayo pinasigaw ng pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, kulang-kulang na pong 100 ang nabautismuhan. 80 plus na mga kaluluwa.
Meron pa po tayong bukas, mga minamahal. At tayo naniniwalang daragdagan at daragdagan ng ating mabait na Diyos ang mga kaluluwang ilalapit niya sa kanyang banal na paanan. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Mga minamahal, katulad po ng aking nasabi kahapon, ito pong banal na krusada ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito po ay para sa ating mga kababayan dito sa bayan ng San Pablo City, sa ating mga kababayan na ngayon nga po'y narito, sila'y nagpaunlak, nagagalak po ang aming puso sapagkat kung paano po kami na mga naunang mananampalataya ay pinagpala ng Diyos sa ministeryong ito, kayo rin ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katunayan, sa hindi po naka-attend kahapon po, hindi pa po na ipapanalangin yung ating kapatid, yung inyong kababayan. Siya po'y pinalakad na ng normal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat siya po'y naparito na nahihirapang lumakad, meron po siyang tungkod. Pero after po ng siya'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon, after po ng masiling, siya po'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maminamahal, napakarami po ng nangangaral ng salita ng Diyos. Marami po ang nagsasabing sila'y nasa katotohanan. Ang sabi ng Biblia, seek the truth, and the truth shall make you free. Hanapin natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya nga tahasan po nating sasabihin sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan na narito, nasumpungan nyo na ang katotohanan. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay masasabi po namin, isisigaw namin na ito po ay katotohanan sapagkat sa ministeryong ito lumakip ang mga tanda, ang mga ebidensya, ang mga karamdaman ay nagsisigaling. Ang mga wasak na tahanan ay inaayos ng ating mahal na Panginoon. Katulad po ng aking ipinapatotoo sa iba nating lugar sa ating mga kababayan. Minsan mga minamahal dyan po sa lugar ng Cavite City, dahil ako po ay isang Caviteño at dyan din po ako naka-assign. Mga minamahal, one time nakapulot po kami ng baliw. Siya po ay naglalakad ng paatras, naglalakad po sa paurong. At nagbibilang po siya ng poste ng Meralco. Yung pala, baliw. Dahil sa drugs. Sa madalit sabi, inuwi po yan sa pastoral house para lang pakainin. Para lang bihisan. Bago uli at bago ihatid sa kanyang mahal sa buhay. Ang kanyang mahal sa buhay pala ay baliw din sa drugs. Kaya walang mauwian. Sa madalit sabi, yung baliw na ating napulot, binihisan, pinakain, baliw. Natutong magbihis ng maayos, natutong magkurbata, natutong umawit sa mahal na Panginoon, natutong magkoryo, naging choir member. Kaya dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi lamang nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay. Ang mga drug addict na sugapa na sa drugs, binabago ng Diyos. Ito flip, baliw na. Meron nga tayong naging kapatiran, mga minamahal, yung rugby. Di ba yung rugby? Sinisinghot yun ng mga drug addict. Nilalagay sa bote, nilalagay sa plastic, sinisinghot. Yun yung pinaka-drugs nila. Dahil pag yun ay tumama, matindi ang tama ng rugby, mga minamahal. Yung ating naging kapatiran, bago siya na-save, yung rugby, sinasabaw sa kanin. Isinasabaw sa kanin yung rugby.
Pero nung makilala niya ang ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito, naganap sa kanya yung sinasabi ng Biblia. Basahin po muna natin John 8:32. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo po ayon kay Apostolo Juan, Kapitulo 8, ang talatay 32. Ganito po ang pagkasabi. At iyo makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. And Praise the Lord. ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Kapag ang katotohanan ay ating nasumpungan, ang katotohanan na ito ang magpapalaya sa atin. Kaya sa aming minamahal na mga bisita, mga baguhan, sasabihin po namin sa inyo, nandito na po kayo sa katotohanan. Nasumpungan nyo na ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Wala pong ibang katotohanan, kundi ang ating, ayan po yung nakasulat na pangalan, yung kulay pula, Jesus. Sa Biblia, walang ibang katotohanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Basahin po natin John 14 verse 6. From the book of John chapter 8, chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Malinaw pa po sa sikat ng araw. Ang sabi ng ating nabasa, ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang mahal na Panginoong Hesus, siya ang katotohanan. Kaya parang katotohanan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ating masumpungan, palalayain tayo ng katotohanan na ating nasumpungan. Kaya dito po sa Jesus Miracle Crusade, ang daming nagsigaling. Hindi lang po dito sa San Pablo. Hindi lang po sa Laguna, hindi lang po sa Quezon. Hindi lang po sa Cavite, hindi lang po sa Pangasinan, hindi lang po sa Baguio, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Ang ating mga kababayan na nakasumpong sa ating mahal na Panginoon, sila'y nakalaya, sila'y pinalaya sa kanilang karamdaman, sa kanilang mabibigat na mga suliranin, mga problema. Dahil ang inyong abang lingkod, ako at ang aking mahal sa buhay, ang aking pamilya, ay biktima. Dahil nung araw, mga kapatid, ang aking mga kapatid sa laman ay may mga karamdaman na hindi na po kaya ng doktor. Yung isa kong kapatid, may lamat ang kanyang left eardrum, bingi ang kanyang kaliwang tenga. Meron isang sakit sa puso. Yung isang kapatid ko, meron isang ulcer, meron isang sinusitis, meron isang goiter, na ang sabi ng doktor sa hospital ng Biluna, kailangan siyang maoperahan, biakin ang leeg, sapagkat ang laman na nasa loob ng kanyang leeg ay lumalaki, nagsasara ang daanan ng pagkain, mamamatay ang aking kapatid. Kailangan siyang operahan. Sa madalit sabi, nasumpungan po namin ang katotohanan. Nasumpungan namin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Yung kapatid ko na yon, nasa ibang gawain, sa ibang fellowship. Di ko na po babanggitin kung anong gawain yung pinanggalingan niya. Pero yung kanyang karamdaman, hindi gumagaling. At ang isa sa napakamabigat sa buhay niya, yung napakalaking problema niya, na yung kanyang asawa ay talamak sa bisyo.
At hindi na po makayanan nung aking kapatid ang problema sa kanyang asawa. Kaya ang naisip niyang solusyon, dahil hindi niya na makayanan yung problema, isang gabi, hinintay niyang matulog yung kanyang asawa at yung kanyang 2 anak. Naglagay siya ng patalim sa ilalim ng kanyang unan. Ang iniisip ng kapatid ko, pagtulog na yung asawa niya at yung 2 niyang anak, una niyang papatayin, sasaksakin, ay ang kanyang asawa. Sa kanya isusunod ang kanyang 2 anak. Isipin niyo, ito'y naglalarawan na ang kanyang problemang dala ay ipinahintulot ng ating mabait na Diyos. Siya'y nagising isang umaga, nung umagang kinabukasan. Nang siya'y magising, mga kapatid, dahil siya'y pinatulog ng mahal na Panginoon, dahil siya'y mayroong panalangin sa mahal na Panginoon, kung talagang totoo ka, yun ang kanyang panalangin. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Gusto kitang paglingkuran sa katotohanan. Mga kapatid, paggising niya, nakita niya buhay ang kanyang asawa at mga anak. Doon niya na-realize, naisip. Doon niya napagtanto ang pasasalamat niya sa Diyos dahil hindi ipinahintulot ng ating mahal na Panginoon. Bagkus ang ginawa ng mahal na Panginoon, dinala siya sa tamang pananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya sa madalit sabi, ang asawa niya na problema niya ngayon ay Kristiyano na, mananampalataya na, naglilingkod na sa katotohanan. Ang kanilang mga karamdaman, lahat pinagaling. Walang doktor, walang ospital, walang albularyo. Pinagaling sa Jesus Miracle Crusade. Dahil ang pastor sa ministeryong ito ay totoong pastor ng Diyos. Ang ating kagalang-galang na Evangelista Wildy Estrada Almeida ay totoong propeta ng Diyos. Mga minamahal, kung wala ang mga lingkod ng Diyos, kung wala ang propeta ng Diyos, kung wala ang ating kagalang-galang na Evangelista, walang himala tayong pag-uusapan. Walang ganitong himala na mapapakinggan natin. Ngunit dahil ang ating iglesia kinalalagyan ay totoong iglesia ng Diyos, ang ating pastor ay totoong pastor ng Diyos, ang ating kagalang-galang na Evangelista ay tunay na propeta ng Diyos, at iyan ay isisigaw natin sa buong mundo na ang Jesus Miracle Crusade ay totoong gawain ng Diyos. Ang ating pastor, ating beloved evangelist ay tunay na propeta ng Diyos. Dahil dito sa ministeryong ito, lumakip ang mga himala. Ang mga kababalaghan ay lumakip. 3, 2 sa aking pamangkin ang namatay. Nilubugan ng tigdas. Paggising sa umaga, malamig ng bangkay ang aking pamangkin. Ang isa kong pamangkin naman ay naaksidente. Nabangga ng sasakyan, on the spot patay. Biyak ang noo, ang kanyang bibig ay nawala sa tamang posisyon. Mga minamahal, nang damputin ang aking pamangkin ay walang buhay, naliligo ng sariling dugo ang aking pamangkin, magsasyam na taong gulang na babae, mga minamahal. Bilang first aid, dadalhin sa ospital. Dinampot ng kanyang mahal na ina ng aking kapatid sa loob ng sasakyan. Inihiga sa upuan ng aking pamangking walang buhay. Ang sabi nung dumampot sa bata, wala ng buhay ang inyong anak. Patay na siya. Naliligo ng sariling dugo. Biyak ang kanyang noo, mga minamahal. Ang kanyang bibig parang popcorn yan na namaga, mga minamahal. Para sang bumusang popcorn, mga minamahal. At bilang first aid, dadalhin sa ospital. Doon sa loob ng sasakyan, ang aking kapatid taos pusong nanalangin sa Diyos.
Ang aking mga kapatid nasa gilid ng kalsada. Yung naiwan ko ng mga kapatid sa gilid ng kalsada, nakalukod, nakataas ang kamay. Ang inyong abang likod, pumasok ako sa silid ng aming bahay. Umiyak sa ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ingatan mo ang buhay ng aming pamangkin, ng aming mahal sa buhay. Hindi pa lumalabas ng aming barangay ang batang walang buhay na dadalhin sa ospital, binuhay ng ating mahal na Panginoon. Yung aking isang pamangkin, mga minamahal, na paggising ng kanyang mahal na ama, ay malamig ng bangkay yung aking pamangkin. Ang ginawa ng aking mga kapatid, umawit yung ginagawa po natin dito. Umawit, pumalakpak, tumawag sa mahal na Panginoon. Yung aking pamangking malamig na, isang malamig na bangkay, sa pamamagitan ng pagpupuri, sa pamamagitan ng pananalangin at pagtawag sa Diyos, sa prayer ng banal na propeta ng mahal na Panginoon, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, takasan namin isisigaw, paninindigan po namin, totoo ang Jesus Miracle Crusade. Kaya kayo po minamahal naming mga kababayan, napakapalad ninyo, nasumpungan nyo ang katotohanan, nasumpungan nyo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Walang relihiyon na makapagligtas sa tao. Sapagkat ang mahal na Panginoong Jesus ang tagapagligtas. Kahit 10 ang relihiyon mo, pero wala kang Kristo sa puso mo, useless ang iyong relihiyon. Ang kailangan ng tao ay tagapagligtas. Hindi sinabi ng Biblia na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang relihiyon. Hindi relihiyon ang ibinigay ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magmana ng buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang ibinigay, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya kung ikaw ay sasampalataya, maniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ika'y sasampalataya, maniniwala, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay magiging totoong anak ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang himala, ang kagalingan, ang kalutasan, ang katugunan, ang kapayapaan, ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya, kailangan mo na maging anak ka ng Diyos. Dahil sa'yo, kapag ikaw ay anak na ng Diyos, sa'yo, ibibigay ng Diyos ang katugunan, ang kasagutan ng iyong minimiti. Kaya ngayon, ito ang pagkakataon. Kailangan mong maging anak ng Diyos. Paano? Tanggapin mo. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Habang tayo umaawit, mga minamahal, ihanda niyo ang inyong mga sarili, ang inyong puso at isipan. Tanggapin niyo ang dakilang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Kaya sa ating minamahal na mga bisita at mga kababayan, nandito ang totoong Diyos. Nandito kayo sa katotohanan.
Habang tayo umaawit, mga minamahal, patuloy niyo pong mapapakinggan ang karagdagang mensahe, mga minamahal. After po na ating malikom ang ating mga bisita at mailagay sa unahan, binibigay natin ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga bisita, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga baguhan, kahit hindi po, lumapit po kayo sa unahan. Sa ating mga minamahal na mga beloved newcomers, habang kumahawit po, ang mga beloved children, beloved grandchildren, ang ating beloved pastor, kahit hindi po mga minamahal, lumapit po ang ating mga bisita. Sa lahat ng mga baguhan, praise the Lord, hallelujah. Minamahal, magsisi po kayo habang nagpupuri po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bigayin po natin ang ating puso sa pagsisisi, mga minamahal, upang pumasok ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imbitahan niyo po ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal,
iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Jesus Miracle Crusade, maminamahal, naglilibot, nagdaraos ng mga krusada, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Ang layunin ng ministeryong ito, maminamahal, hindi para magpalaganap ng reliyon. Ang layunin po, maminamahal, ng ministeryong ito, para lahat tayo ay dalhin sa langit. Para tayo makarating sa buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos. Mga minamahal, ang patunay na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, babaguhin ang buhay mo. Kami rito, dating mga drug addict, dating mga lasenggo, dating alipin ng iba't ibang uri ng bisyo, pero kami binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami rito, maraming sakit, wala nang pag-asa sa ospital. Ang patunay na sila'y tagalangit na, maminamahal, dahil sabi ng Biblia, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Gumaling po ang kanilang mga karamdaman, tanda na pinatawad na sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, alisin nyo sa isip nyo na kayo'y magpapalit ng reliyon. Ang ipasok nyo sa puso nyo, kayo po ay dadalhin namin sa langit upang tayo po, maminamahal, ay sama-samang maglingkod, sama-sama magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Biblia, maminamahal, ang pagpunta sa langit ay gaya ng pagpunta sa abroad. Mayroong mga requirements, mayroong mga qualification. Kung pupunta ka sa ibang bansa, kailangan mo mag-apply ka, maminamahal, ng passport. Pag may passport ka na, kinakailangan magkaroon ka ng visa para makarating ka sa abroad. Sa pagpasok sa langit, maminamahal, meron pong 4 na bagay tayong gagawin. Una-una, magsisipo kayo sa inyong mga kasalanan. Una-una, magsisipo tayo, maminamahal. Pangalawa, manampalataya tayo sa salita ng Diyos na ating napakinggan. Pangatlo po, magpabautismo po kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. At pang-apat, patuloy kayong maglingkod sa Diyos para ipagkatiwala sa iyo ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Mababautisman po kayo sa Espiritu Santo. Kaya ang unang gawin natin, maminamahal, sama-sama po tayo manalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Taos puso niyo pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Maminamahal, sumabay po kayo sa akin, sabihin niyo po mga katagang ito, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay isang makasalanan. Ako po'y lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso sa iyo. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Baguhin mo po ako. Gawin mo po kung tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, sampo ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. Sa ating mga minamahal na mga kapatiran, mga minamahal, 10 na mga beloved preachers, sama-sama natin idalangin sa pananapanalangin po natin, beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estradan. May panalangin po natin ating mga baguhan, ang ating mga bisita, mga minamahal. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang nun, patawarin mo po ang aming mga minamahal, mga baguhang kapatid namin, O Diyos. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay. Idinadalangin po namin na hindi nawa ito ang una tuli ng kanilang paglapit sa iyo. Ito na po ang maging simula
Kahabagan mo po sila, Mala Panginoon. Panghawakan mo po sila. Manatili silang naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik, Mala Panginoon. Iligtas mo rin po sila sa punang kalamawal sa buhay sa mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, mananalangin po kami sa inyong mga sakit. Kahapon, mga minamahal, nandito po kami, nandito po kayo. Mga minamahal natin mga kapatiran, kahapon napakaraming may mga sakit mga minamahal na pumunta rito at meron pong karakadaka, hindi pa ipinapanalangin, gumaling na. Amen! Ibig sabihin mga minamahal, totoo ang sinasabi namin sa inyo na ang Diyos mga minamahal ay gumagawa ng himala. Gumagawa mga minamahal ng makapangyarihang gawa, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, higit sa lahat, bibigyan kanya ng kapayapaan, bibigyan kanya ng katiwasayan, at higit sa lahat, katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, bilang pananampalataya, ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga ulo. Habang ang kabilang kamay, ipatong niyo po mga minamahal sa bahagi ng katawan na meron pong taglay na karamdaman. Ito po ay lagi namin ginagawa, mga minamahal. Hindi kami umiinom ng gamot, hindi kami nagpapaalbularyo. Ganito lang ang laging ginagawa namin. Pag dumating yung pagkakataon, kami po'y nagkakasakit. Dumarating yung minsan nagkakasakit din po kami pag kami po'y nagkukulang. Ganito lang po ang ginagawa namin, gaya ng ginagawa nyo ngayon. Ipatong nyo ang inyong kamay sa inyong mga ulo at ang kabilang kamay, ipatong nyo po sa bahagi ng inyong mga katawan na may taglay na karamdaman. Banggitin nyo po specific. Banggitin nyo po specific ang pangalan po ng inyong karamdaman. Kung ang karamdaman mo ay sakit sa puso, karamdaman mo ay diabetes, karamdaman mo ay high blood, ang karamdaman mo ay cancer, sabihin mo, demonyo ng cancer, lumayas ka sa akin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo ng sakit sa puso, demonyo ng high blood, demonyo ng arthritis, lahat ng mga sakit at karamdaman, lumayas ka sa akin. Yan po ang banggitin nyo, maminamahal. At sa pananapanalangin po natin, beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, kasama po ng mga manugang, mga apo, at mga beloved children, maminamahal, sama-sama nating sawayin lahat ng gawa ng kalaban. Banggitin nyo po, maminamahal, ang pangalan ng mga sakit. Sinasaway namin lahat ng uri ng karamdaman, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, arthritis, high blood, lahat ng mga sakit karamdaman, pinanalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved. Demons of unbelief and doubts, cast out, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 8, maminamahal, isang lumpo. Nung siya ipinanalangin, maminamahal, ni Apostol Pedro at Apostol Juan, karakadakad nakalakad, katulad nung kapatid natin na gumaling kahapon. Pagkatapos niyang gumaling, sabi ng Biblia, siya ay tumalon at nagpuri sa Diyos. Amen! At tayo po itatalon, maminamahal. Tatalon tayo 3 beses, magpuri tayo sa mahal na Panginoon para lubusan natin tanggapin ang kompletong kagalingan. Sabi ng Marcos 11:24, ano man ang inyong hilingin, sa pamagitan ng panalangin, may pananampalataya, isipin yung tinanggap nyo na at ito inyong tatanggapin. Kabilang pananampalataya, na gumaling na tayo, sumigaw tayo ng malakas 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.